Meron po kasing video na na-share sa akin at ang nag-share po sa akin ay nakiusap, Brother Willie, pwede mo bang sagutin itong sa pasalamat na diniscuss sa amin ni KDR? Hindi sila sa atin. Oh, di ba? Bakit? Opo. Kung sila'y sa atin, sana nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Oh. Brad Sani, nakikita mo ba yun? Napakaliwanag po, kuya. At naintindihan naming maliwanag kung sino ba talaga ang sinasamahan ng Diyos. Na ang Diyos, na kung saan nandun din ang ating Panginoon Kristo sa bahay ng Diyos, na iglesia ng Diyos, hindi po pwede na pagka may umalis sa bahay ng Diyos, aalis din si Kristo sa bahay ng Diyos. Hindi pwedeng mangyari yon. Imposible yon. Kaya, sino ang walang Diyos? Kung nasa bahay ng Diyos, ang Diyos, at nandun si Kristo, yung aalis, yon ang walang Diyos. At itong mga nagsialis na ito, napakaliwanag, yung unang 1, 2, 9, 11, hanggang 18, hanggang 19, na ipinakikita kung sino ito, na ito'y mga walang Diyos at di kumikilala kay Kristo. Sino ito? Ito yung mga dating nasa loob. Na itong mga ito, nagsilabas. Sila mismo lumabas eh. No? Talagang may kusang sila eh. Kusang loob. Lumabas sila. Kasi hindi sila sa atin. Sapagkat kung sila sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay Antikristo, ay hindi sa atin. Yun lang po ibig sabihin dun eh. Kasi yung mga umalis na yan nga po yung mga Antikristong sinasabi ni Juan, yan po sa 2:18 ng unang Juan. Hindi tayo may sabi nun, Brad Sani, ano? Opo. Sinabasa lang natin. Opo. Ang may sabi nun, si Juan. Ano? Na yun palang mga napupuot, kaya pala ganun eh, no? Kasi ang utos ni Kristo, mag-ibigan. Tapos, ikaw may puot ka. Sa halip na pag-iibigan ng dala, puot ang dala-dala mo sa puso mo. Bakit nga hindi puot? Biruin mo, nananatili ka sa tagal ng panahon, ang inimbak mo halimbawa, mula noon hanggang ngayon, ang imbak-imbak mo sa puso mo, yung mga nagawa sa yung hindi tama, kung meron man, kung totoo man. Diba? Ibig sabihin, hindi ka nakapagpatawad. Tapos, yun yung isang beses sabi ni Brad Josel, ano ba ang nangyari dito? Ganito, nag-usap na po kami, ganito. Okay, kumusta? Okay naman po. Bumalik na nga po na nakikipagkatipon na. Ganun ba? Nakikipagkatipon na daw. Siyempre sabi ni Brad Josel, anong aksyonan ko dyan? Wala. Nakikipagkatipon bukas makalawa. Tumigil. Pagtigil, walang katarungan sa iglesia. Unfair si Daniel. Bakit? Anong nasa akin na? Nagtanong nga ako, ano nangyari? So, ang tinitingnan mo, siguro, nagpatawaran na sila, bumalik na, nagpatawaran. May iwi-iwi ka palang galit sa kalooban mo. Tapos ngayon ibabato mo na unfair, kaya wala nang, diba? Ganun lang. Pero
Why waste our time? Isa lang ang pinapatunayan. Nagsilabas sila sa atin dahil hindi sila sa atin. Dahil ang liwanag naman ng katwiran Ang nagsasabi na nasa liwanag siya pero napopoot sa kapatid, sabi dun sa 9 ng sulat na ito ni Juan, nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Ngayon, umiibig sa kanyang kapatid, yun ang nananahan sa liwanag. Sa kanya'y walang kadahilan ng ikatitisod. Yung video po ni KDR, yung unang Juan 2:19. O basahin po natin, mga kapatid, mga ka-Bible study, itong unang Juan 2:19. Ito yung sa pasalamat nila sa MCGI, ang binasa at binigyang paliwanag ni KDR. Sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Ayan. Bakit po ito ngayon pinasa at binigyang paliwanag ni KDR? Siya po yung kasalukuyang leader sa MCGI. Bakit po niya ngayon binigyan ng pansin itong talatang ito? Dahil nga po sa mga kasalukuyang nangyayari sa kanilang grupo. Marami na pong mga tinatawag na mga exiters. Yung mga exiters nagsisilabasan na, nagsisialisan na sa kanilang grupo. Nitong mga nakaraan, lumabas po si Brother J.R. Badong. Siya po yung nakasama ng royal family, yung pamilya Rason. At marami pong binubulgar itong si Brother J.R. Badong. Marami siyang mga in-expose na hindi nga magawang sagutin directly nitong si KDR. Hindi nga niya maletrahan ng pangalan Puro si ganire, si ganinyan. Ganun lang naman si KDR pagka sumasagot. Si ganire. Ayan. Hindi niya kayang letrahan yung pangalan ni Brother J.R. Badong. Tapos, eto pa, yung isa pang manggagawa, lumabas na rin. Yung Brother CJ Perez, apo sa tuhod ni Nicolas Perez, yung mentor ni Brother Eli. Ayan, lumabas na rin yan, isang manggagawa. Ayan, tapos meron ding isa pang manggagawa, yung si Brad Ramal, yung may gamit na Dark Knight na alias. Sa Facebook, Dark Knight, siya si Brother Ramil Ramal, isa rin manggagawa. Siya naman sa abroad, sa Middle East. Ngayon, dahil po sa mga pangyayaring ito, mga kapatid, mga ka-Bible study, meron na rin pong grupo doon sa YouTube channel, yung Broccoli TV. Marami na pong exiters doon. Meron pa pong grupo yung Bible Talks Society. Sila po ay exiter din sa MCGI. At nung ako nga po ay mag-guest doon sa Broccoli YouTube channel, marami pong exiters po doon na mga dating galit sa akin. Noong marinig po yung aking panig, naliwanagan ng mga isip nila at sila nga po'y humingi na po ng tawad sa akin Dahil nga po doon sa kanilang mga naisip na masama at sinabing masama laban sa akin. Yan, Brother Soro and Friends. Tapos meron ding Broccoli and Friends. Yan, mga exiters po sila. Mga kapatid at mga ka-Bible study. Ngayon, dahil nga po hindi na mapigil ni KDR na may mga umaalis sa kanilang grupo,
mga lumalabas sa kanilang samahan, o ito, sa kanilang pasalamat. Binasa po niya itong talatang ito na para lang magbigay ng mensahe sa mga kasama nila sa MCGI, yung mga panatiko pa, na talagang merong lalabas. Meron talagang hindi mananatili. At ito ngang talatang ito, unang Juan 2:19, ang ginagamit ni KDR na pambakuna. Ang ginagamit niya ngayon para magbakuna, para mag-damage control na para yung mga panatiko pa sa kanya magtumibay pa. Wag umalis na talaga ikaw may aalis. Merong hindi mananatili. Sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. O ngayon, sino ba ang tinutukoy dito ni Apostol Juan? Na mga nagsilabas, na sila'y hindi sa atin. O sa talatang 18, unang Juan 2:18, ito po ang nakasulat. Mumunting mga anak, ito ang huling oras. At gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. Tuloy, 19. Sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sino po yung tinutukoy dito ni Apostol Juan na mga nagsilabas, na mga umalis? Yung mga anti-Kristo. Nakikinig po ang mga nasa Facebook, nasa YouTube. Si Apostol Juan, siya po ang may sabi na doon sa kanilang pagsasama-sama, may mga nagsisilabas, may mga nagsisialis. Sino po yung tinutukoy ni Apostol Juan? Yung tinatawag niyang mga anti-Kristo. Pag sinabi pong anti-Kristo, mga kapatid, mga ka-Bible study, mga kaaway ni Kristo. Mga salungat kay Kristo. Mga tutol sa mga aral ni Kristo. Amen. Dapat po maging maliwanag sa atin yan. Pag sinabing antikristo, kaaway ni Kristo, salungat kay Kristo, tutol sa mga aral ni Kristo. Ngayon, itong mga exiters sa MCGI, bakit ba sila lumabas sa MCGI? Ba't ba sila umalis? Sila ba'y tutol kay Kristo? Sila ba'y hindi sang-ayon kay Kristo sa mga aral ni Kristo? O sila'y tutol dito kay KDR? Sila'y hindi sang-ayon sa mga itinuturo ngayon ni KDR. Ano po sagot ng mga nasa Facebook, nasa YouTube? Kay Sister Belona na na nasa abroad at siya nga nagsasabi na, Brad Willie, makikinig ako, interesado ako diyan. Ayan, Sister Belona. At sa mga iba pang mga exiters. Ako po kasi masasabing exiter din ako Sabi nga sa akin nung iba, Brother Willie, ikaw nga ang kuya namin na exiter Dahil ikaw ang umalis sa MCGI 2009 at ikaw hindi basta miyembro, hindi basta manggagawa. Ikaw mismo ay nakasama ni Brother Eli. Kasama kang nagbabalangkas ng mga paksa, aralin. Sa broadcast, radio, television, kasama ka ni Brad Eli. Mga Bible exposition, kasama ka ni Brad Eli. Mga debate, diskusyon, kasama ka rin ni Brad Eli. O ngayon, 2009, ako po'y nag-exit sa MCGI. Ibig bang sabihin, ako'y antikristo?
Hindi. Kaya ako nag-exit, tinutulan ko si Brad Ele sa mga mali niyang tinuturo. Ha? Ako po ay nag-exit sa MCGI kasi hindi ko masikmura yung mga mali-maling tinuturo, pabago-bagong turo ni Brad Eli. Tapos, nakita ko na po yung ginagawang pagpapayaman. Dinadaya yung mga miyembro, pinagsasamantalahan. O kaya ako nag-exit sa MCGI. O ngayon, meron na ring mga exiters sa MCGI. May nag-exit dahil ayaw nila kay KDR. Hindi nila gusto ang pamamalakad ni KDR. Ayaw nila sa mga tinuturo ni KDR. Ano ba yung mga turo ni KDR na inaayawan nila? Yung ayuno na pwedeng kumain. Yung debate na walang kibuan. O yun yung tulang nila eh. O tapos yung ginagawa ni KDR na pagtulong na kailangang binobroadcast, ipinapakita, paimbabaw yun eh. Salungat nga kay Jesus Christ yung ganoong pagtulong sa kapwa na kailangang tutugtog ng pakakak para ipamalita. Hello! Yun ang nakita ko na may mga nag-exit sa MCGI dahil hindi sang-ayon kay KDR. Sa mga tinuturo niya na salungat sa mga aral ng Panginoong Hesukristo. Kaya ang lumalabas na Antikristo, si KDR. Hindi yung mga nag-e-exit sa MCGI. Amen. Sa ating mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube, yung mga exiters, binibira kayo ngayon ni KDR at kayo ang minamarka dyan ng mga Antikristo. Ang sinasabi ni Apostol Juan na mga nagsilabas sa atin, hindi na natili sa atin, mga Antikristo yun na mga salungat kay Jesus Christ. Tutol sa mga aral ni Jesus Christ na ipinapangaral ng mga apostol, kagaya ng Apostol Juan. Ang lakas ng loob ni KDR na makiatin kay Apostol Juan. Sila'y nagsilabas sa atin. Nakikiatin itong si KDR kay Apostol Juan. Ang layo naman ni Apostol Juan kay KDR. Bakit? Si Apostol Juan, itong mga nakita niyang mga salungat kay Kristo, mga Antikristo, kaya niyang pangalanan. Hello? Si KDR, hindi nga kayang ibigay yung pangalan ng mga mga nag-e-exit eh. Ayaw na nga niyang maglabas ng circular para itiwalag. Dati lalo nung sa akin sa Araneta Coliseum, dineklaran nila na nagsirkular na ako raw ay tinitiwalag at hindi lang tiwalag, binibigay pa kay Satanas. Bakit ngayon na may mga exiter, itong si KDR wala nang bibig para pangalanan pa itong mga tumututol, mga umaalis. Samantalang si Apostol Juan na ginagamit itong si KDR, matapang. Matapang, basa dito po sa Gawa 4 at 13. Ito po ang ating mababasa mga kapatid, mga ka-Bible study. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila at nangapagkilala nila na sila'y nangakasama ni Jesus. Mga kapatid, mga ka-Bible study, mga ka-exiters, ano po ang dapat nating maintindihan dito? Itong dalawang apostol, Apostol Pedro, Apostol Juan,
ano sila, pinagbabawalan na sila ng mga religious leader. Sila binagbabantaan na pagka tinuloy nyo yung ginagawa nyo na ipangaral si Jesus, kayo ipapa-aresto namin. Kayo ilalagay sa bilangguan. Aba, itong mga apostol, hindi ho sila natinag, hindi sila napaatras, hindi sila naduwag. Tinuloy nila na ipangaral ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Matapang itong mga apostol Apostol Pedro at Apostol Juan. Matapang sila pag ginagawa nila yung pangangaral. Matapang silang nangangaral. O itong si KDR, para makiatin kay Apostol Juan, yan ba ay may tapang para mangaral? Sige nga. Ano ay pinakitang tapang ni KDR? Sabi niya, itong isang kamay na ito, 4 na ngipin. Ito namang isang ito, 2 ngipin. Kaya daw niyang bumunot ng ngipin na gamit ay kamay lang niya. Matapang lang sa basag ulo. Yun ang kanyang ipinoproject sa mga miyembro na pagka magtatanggal siya ng ngipin, ang pinaparinggan niya si Badong nung panahon na yun. Hindi nga niya maletrahan ng pangalan ni J.R. Badong Basta sabi niya, mas mahusay naman ako magsalita sa'yo. Tsura mo lang. Hello. Pag ba lalaki, ganun magsalita, tsura mo lang. Tapos pinakikita pa yung kamaon niya na pwedeng pang bunot ng ngipin, pang tanggal ng ngipin. O ngayon, ang punto ko rito ganito, para si KDR makiangkas kay Apostol Juan, makiatin, dapat makita kung paanong matapang si Apostol Juan sa pangangaral. Dapat makitaan din ng katapangan sa pangangaral si KDR. Tama po ba? Hindi Si KDR, mula nung mamatay ang tsuhin niya, si Brad Ele, nagpakita ng maamo. Nagbait-baitan na. Dati nung buhay si Brad Eli, nanlalaki mata niyan Pagka naghahamon ng debate, ng diskusyon, mga pastor, mga pare, mga ministro, hinahamon ni KDR. Makipagdebate. At ilalaban niya si Brad Eli. Kaso, noong mamatay si Brad Eli, yung KDR na nakita ko biglang nagbabana ng boses. Naging malumanay na. Kung magsalita'y napakadalang na. Naging Kuya Cesar na nga sa bagal Hello. Naging Kuya Cesar sa pagsasalita. Samantalang nung araw ang tapang-tapang niya, yung palang tapang niya, hinihiram lang niya kay Brad Ele. Naloko na. Yan ang mahirap Noong buhay ang uncle niya, ang tapang niya magsalita. Meron pa siyang video na pag daw ang teacher, hindi pwedeng tanungin ng estudyante. Bobo yung teacher na yun. Sinasabi ni KDR, nung siya estudyante sa CEU, yung professor niya, lagi niyang tinatanong. Nakakahalata na ako sa iyo. Sabi ni KDR, nung sabi sa kanya ng professor niya, na siya matanong, palatanong na estudyante sa professor niya. Ngayon, nandyan yung video na yun ni KDR na pagka ang professor, teacher, ayaw magpatanong sa estudyante, bobo yung teacher na yun, yung professor na yun. Di bumapalandra ngayon kay KDR yung sarili niyang video. Tama po ba? O ngayon, si KDR, pagka kinumpara mo kay Apostol Juan, napakalayo. Bakit? Matapang si Apostol Juan sa pangangaral. Tama po. Itong KDR hindi nga nangangaral Ang Bible exposition, tinanggal, inabolish ni KDR. Yung itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Nagyayabang yung KDR na yan. Kanya raw konsepto yun. Kanyang idea. Siya nakaisip.
yung itanong mo kay Soriano. Pwede ngayon di ikaw pala magaling. Ba't hindi mo ngayon gawin yung itanong mo kay Rason? Biblia ang sasagot. Ang nakikita ko nung tanungin si Rason tungkol sa motorsiklo, sumasagot. Tungkol sa sasakyan, sumasagot. Pagka yun ang mga itatanong tungkol sa mga traffic violation, alam din. Bakit pagdating sa salita ng Diyos, sa Biblia, ayaw magpatanong? Sabi ni Bradele, pagka ang pastor ayaw magpatanong, manluluko yan. Dapat yan layasan. Step down, sabi ni Bradele. Pagka ganyan ng pastor. Ngayon, matapang si Apostol Juan, ipangaral si Jesus Christ. Ipangaral ang salita ng Diyos. Tapos, pag may nanggugulo sa iglesia, si Apostol Juan, kaya niyang pangalanan yung nanggugulo. Kaya niyang letrahan. Basa sa 3 Juan 1:9. O eto, para kay KDR. Ginagamit mo si Apostol Juan. Tingnan ko nga kung kaya mo itong ginawa ng Apostol Juan. Ako'y sumulat ng ilang bagay sa iglesia. Tatapwat si Diotrepes na nag-iibig magkaroon ng kataasan sa kanila ay hindi kami tinatanggap. Tuloy. Kaya't kung pumarian ako, ay ipaalaala ko ang mga gawang kanyang ginagawa, na nagsasalita ng masasamang salita laban sa amin, at hindi nasisiyahan sa ganito, ni hindi man niya tinatanggap ang mga kapatid, at silang mga ibig tumanggap ay pinagbabawalan niya, at pinalalayas sila sa iglesia. Ayan po, mga kapatid, mga ka-Bible study, mga ka-exiters. Gaano katapang itong Apostol Juan? Hindi lang siya matapang mangaral ng mga salita ng Diyos sa mga tao, sa labas ng iglesia. Pati pala sa loob ng iglesia, matapang din si Apostol Juan. Bakit? Itong si Diotrepes, ano ginagawa ni Diotrepes? Nagsasalita ng masasamang salita laban sa amin, laban sa mga apostol. Tapos, hindi siya nasisiyahan sa ganito. Hindi man niya tinatanggap ang mga kapatid at silang mga ibig tumanggap ay pinagbabawalan niya at pinalalaya sila sa iglesia. Yan ang masamang gawain ng Diotrepes. Nagpapalayas ng mga kapatid sa iglesia. Ano ginawa ng Apostol Juan? Niletrahan niya pangalan. Si KDR, kaya bang magletra ng pangalan? Si Brad J.R. Badunga hindi maletrahan ay natatakot at humihiwalay sa kasamaan. Anong pagkatakot yung pag natatakot ka at pantas ka, humihiwalay ka sa kasamaan? Nga yung pagkatakot sa Panginoon, yung pagkatakot sa Diyos, paghiwalay mo yun sa kasamaan. Pero yung mangmang naman, hindi natatakot sa Diyos yun. Palalo yun, nagpapakilalang palalo at timawa. Kaya hindi hihiwalay po sa kasamaan yun. Hahabulin yung kasamaan. Kasi yung hindi. Kapatid na Rodel, yun ang hahabulin doon, Opo. Ngayon, kapatid na Rodel, eto ngayon ang isang usapin. Ang usapin kasi, halimbawa, madali naman kasi, alam mo madali yung magsalita. Madaling manira ng kapwa, madaling magsabi ng kung ano-ano. Madali din naman mag-claim ng, kami ang may Diyos. Kami ang, gano'n lang naman kasimple yun, kapatid na Rodel.
Pwede naman sabihin ng kahit na sino yan, lalo na yung mga matatabilang dila, no, na talagang sanay sa pagdaldal ng walang humpay o walang preno sa bibig na kahit ano ang gusto sabihin, sasabihin, ano. Madali mag-claim, sabi nga ng kapatid na Eli dati, to claim is one thing, but to prove is another thing. O ngayon, hindi naman tayo makikipag basta claiman lang ng claiman, magsabi lang tayo, madali sabihin yun eh. Ay, ang mga MCGI ngayon na yan, wala nang Diyos dyan. O, kaya ako, umalis na ako dyan eh. O, edi goodbye. O, wala na palang Diyos sa MCGI, so nasaan? Ba? Nasaan? Saan nagpunta? O, saan nagpunta? O, di alam mo kung nasaan. Kasi wala na pala eh. Ibig mo sabihin, tinatanggap mo dati, nandyan. No? Umalis na. Wala na ika. Wala nang Diyos dyan ngayon. Di umalis. Saan nagpunta? Alam mo kung saan. Oo. Sumama ba sa'yo? Ganun ba, kapatid na Rodel? O ngayon, that can be easily said. Madaling sabihin yun eh. Madaling kahit na pagkasalitaan at balitaktakan na magsasabi ka ng tatapat ko lang sa'yo yung ibon dun sa amin eh. Diba? Kahit yung ibon eh, madaling turuan magsalita eh. Merong ganun eh, no? Na ibon natuturuan magsalita. Pag nakita ka, pangit! Pag sinita mo, sino pangit? Sasabihin niya, ako! Ganyan. Ganun lang naman yun eh, no? Kapatid na Rodel, kung ano yung nadidinig eh. Pero, pag sasabihin mo, halimbawa, nasa inyo ang Diyos. Nasa amin ang Diyos. O wala nang Diyos dyan ngayon. Kaya lumabas ako. Nung lumabas ako, sinama ko ang Diyos. So, kinaladkad niya ang Diyos kung saan niya gustong dalhin. O kaya kung saan ka man nakakita na nandun ang Diyos, di doon ka pupunta. But it's going to be another issue, kapatid na Rodel. Bakit? Alam mo, isang bagay lang naman ang dapat natin laging batayan. Ang batayan lang natin, iahampas mo sa realidad yung mismong katwiran, yung aral ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos, sabi doon sa 4:12 ng Ebreo, at uulitin natin, madalas mo yung nadidinig, kapatid na Rodel, pakibasa mo. Ano na lang sabi ni KDR? Pagka ganyan, i-block na lang. Tapos, ano pa sabi ni KDR? Sige ka, kung talagang di umalis kayo, make my day. Sabi pa ni KDR, di ba bawas pa ika sa problema ko yun? Ika magsialis kayo. O ngayon, itong nabasa natin, si Don Tripes, siya ang nagpapaalis. Siya nagpapalayas. Inalalayas yung mga kapatid sa iglesia. O tapos gagamit pa ng talata na hindi nauunawaan. Binasa yung nasa Juan Kapitulo 6. Yung mga alagad. Ito 6. At ang talata po ay 67. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig baga ninyong magsialis din naman? Ayan. Ito yung kahit si Brad Eli nung araw pag nagpapalayas sa iglesia, layas! Layas! Ipapabasa sa akin ni Brad Eli itong Juan sa 67. Ngayon, si KDR, ginagamit niya para magpalayas ng mga miyembro sa iglesia kasi nung araw, pagka si Brad Eli may natanggap na mga sumbong, sinusumbong itong si KDR,
Nakita, may kasamang babae bumababa sa hotel noong Fortune Hotel, Lucky Fortune Hotel sa Naga. May kasamang babaeng bumababa sa hagdanan ng Lucky Fortune Hotel. Nako, galit si Brad Eli dyan. Mga chismoso kayo, chismosa, magsilayas kayo sa iglesia. Pinapalayas ni Brad Eli. Ang gapit na talata, itong nasa Juan sa 67, yung sinabi ng Panginoong Hesukristo. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig baga ninyong magsialis din naman. Mga kapatid, mga ka-Bible study, mga ka-exiters, yung binasa natin, pangungusap na patanong. Tama po ba? Nagtatanong dito si Jesus Christ sa 12, ibig baga ninyong magsialis din naman? Hindi naman siya rito nag-uutos Amen. Para ito'y gamitin ni Bradele, gamitin ni KDR, para i-justify yung pagpapalayas nila. Di magsilayas kayo dito, magsialis kayo dito. Yan ang bukang bibig ng mga leader dyan Talagang sila, pinapakita nila, sila may-ari ng iglesia Kasi sila nagpapalayas Samantalang ang Panginoong Hesukristo po, mga kapatid, mga ka-Bible study, wala siyang ganun na diwa na magpaalis, magtaboy. Basa, dito pa rin po sa Juan, sa Kapitulo 6. Ito po ang ating mababasa. 37. Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. At ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Pagka ang mga ngaral may diwa ng ating Panginoong Hesukristo, hindi nagtataboy yan. Hindi yan nagpapaalis. Hindi yan nagpapalayas. Nagkakaintindihan po. Kaya yung mga nandiyan sa MCGI, napapakinggan nyo, yung inyong kasalukuyang leader may bibig na magsalita na magsialis kayo dito, magsilayas kayo. At pagka naman nagsialisan, lumabas, iba-branded naman yang Antikristo. Naloko na. Hindi kayo dapat hindi kayo dapat maapektuhan. Ako po kasi noong umalis sa MCGI, hindi ako naapektuhan Kahit ano sinabi nila, ibinigay kay Satanas yung si Willie Santiago, sasama na yan na sasama. Alam ko wala silang authority para gawin sa akin yun Hindi tumalab. Hindi tumalab yung kanilang mga sinabi na yan sa akin. Sana sa mga exiters, ako po ay maging buhay na halimbawa sa inyo. Na pagkatapos sa MCGI, meron pa pong buhay. Pwede pa pong magpatuloy ang buhay. Tuloy pa rin ang buhay ko. Pagbago ba ng di ba meron ganon? Kaya tuloy pa rin. Tuloy pa rin ang buhay. Nagpatuloy pa rin umikot ang mundo. Pag alis ko po sa MCGI, para akong isda na nakalabas sa aquarium at nakabalik sa ilog, nakabalik sa dagat. Amen! Kaya hindi dapat yung mga nag-aalisan sa MCGI, kasi tinatakot nila pag kayo may umalis dito, saan kayo pupunta? Saan kayo pupunta? Ako po hindi naman naligaw Pag alis ko alam ko kagad kung saan ako paroroon kung saan ako dadaan Kay Jesus Christ ako dumaan.
Dahil sabi ng Panginoon, ako ang daan. Amen! Pwede ka ba namang maligaw? Sabi ng Panginoong Jesucristo, papatnubayan kayo ng Espiritu Santo. Di ba merong guide? Merong patnubay na Holy Spirit. O hindi naman ako nagbisyo. Hanggang ngayon clean living pa rin naman ako. O kaya nga yung mga classmate ko nung high school, nagtataka sa akin, si Brother Willie Ike, habang tumatanda, parang nagkakaedad para ikang, parang bata pa rin yun ang nung mga classmate ko na pag nakikita-kita kami, para daw hindi ako nagkakaedad. Siyempre kako, wala nang stress kasi nung nasa MCGI ako sabi nga nung ibang mga kakilala ko nung araw ika, Brad Willie, ang tingin ko sa iyo, kaedad mo si Brad Eli ngayon kita nila na na kahit ako 50 na, hindi raw halata na ako'y 50 dahil siyempre, iba po nung ako'y nasa MCGI, talagang pagod, puyat, stress, tama po. Nung ako'y makaalis na, yun, nawala lahat yun. Ngayon, sinasagot ko lang po ngayong umaga yung video ni KDR dahil po sa pakiusap noong ating mga ka-exiters. Huwag ho kayong matinag. Ituloy nyo lang po yung pag-alis, paglabas. Bakit? Utos kasi ng Diyos yan. Pagka nakikita mo na hindi na maayos, ano sabi ng Diyos? 2 Korinto 6:17. Ito po ang ating mababasa. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Ayan, yung pag-alis, paghiwalay, utos ng Diyos yan. Pag ginawa natin yan, ano sabi ng Diyos? Kayo'y aking tatanggapin. 18. At ako sa inyo'y magiging ama, at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Yan po, yan ang ginawa ko noong 2009. Kahit ako'y pinapakiusapan na huwag umalis, pinakikiusapan ako ng nanay ng aking mga anak, pinakiusapan ako ng mga kapatid ni Brad Ellen na ako huwag aalis sa samahan. Umalis ako. Bakit? Sinunod ko lang yung sabi ng Diyos magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo. Yan ang aking yan po ang aking masasabit maipapayo. Dito po sa mga nag-aalisa na sa MCGI. Talagang totoo po yung noong araw pa na naiisip ko, magkakaroon ng mass exodus. Mass exodus po yan. Pamilya na ang umaalis. Mga manggagawa ngayon umaalis na rin. Bakit? Kasi nakita nila wala na po sa ayos yung direksyon. Noong buhay pa si Brad Eli, wala na po sa ayos. Kaya nga umalis ako Kaya lang ngayon, very obvious na. Madali nang mapansin kasi nga wala nang pangangaral. Noong araw, napagtatakpan pa ni Brad Eli na siya masipag mangaral, masipag mag-Bible exposition. At si Brad Eli, panay pa rin ng batiko sa iba't ibang mga relihiyon, mga mali, para wag mapansin yung pagkakamali niya. Yung atensyon ng mga miyembro, dinadala sa ibang mga pastor. Mali yung mga pastor, si Brad Eli ang tama. Pero nung mawala na si Brad Eli, di na siya nagsasalita. Nakita na itong pumalit. Nakita na po talaga na walang kaloob ng Diyos para mangaral, para magturo, walang unawa, walang karunungan sa mga salita ng Diyos. Yung sinabi ni Brad Eli na pagka siya'y namatay at nawala, lilipat yung karunungan. 4 na taon na po, 4 years na. Hanggang ngayon wala pa rin.
na traffic sa EDSA. Iyan ang sinasabi natin. Yung ating mga ka-exiters, samahan kayo ng Panginoon. At huwag kayong mag-alala, hindi kayo maliligaw. Hindi kayo mapapasama, hindi kayo mapapahama kasi sabi ng Diyos yun magsialis kayo sa kanila, magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at kayo'y aking tatanggapin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.